2 buwan na ang nakalipas nung una po naming itinampok dito sa KMJS ang batang si L. James ng Negros Occidental na bago makapasok sa eskwelahan, kinakailangang tumawid ng zipline. Pagka-ere po ng kanyang istorya, kamusta na kaya siya at ang kanyang pamilya? Patuloy pa rin ba silang tumatawid sa panganib? Grade 6 na ngayong pasukan ang 11 anyos na si L. James. Pero hatid sundo pa rin siya ng kanyang tatay Ricky. Gusto raw kasing masiguro ni Ricky na ligtas na makakarating sa eskwela ang kanyang anak. Ang daan kasi patungong paaralan, matarik at mabato. Para makatawid ng bundok, kailangan pa nilang sumakay sa isang luma at kinakalawang ng zipline. Dapat ako, tapos kailangan ko mahulog. Kahit mahirap, kinakaya namin para lang makapagtawid sa araw-araw na pag-aaral. Kapit lang may pil para hindi malaglag. Ginapaminser ko lang sir nga. Sana pala ba sir ako survive? Kung mamalasin na mapigtal ang zipline, na wag naman sana. Ang babagsakan ng nakasakay nito, 100 metro. Kinakabahan sir. Buwis-buwal lang sir para katawid na lang. Ito ang kwento ng mahigpit na pagkapit ng isang estudyante sa kanyang pangarap. Ang mag-ama nakatira sa Sitio Managaksa, liblib na komunidad sa kabundukan ng Murcia sa Negros Occidental. Alas 4 pa lang ng umaga. Gumagayak na si L. James, papasok ng eskwela. Si Ricky naman, inihanda na ang mga harness na gagamitin nilang mag-ama sa pagtawid sa zipline. Kung mabaga ka lumakad siguro, sobra 1 oras. Pero nagsisipline ka, 5 minuto siguro, aabot ka na sa kabila. Ang tatawiring kable ng mag-ama, nasa 300 meters ang haba. Nakakalula rin ang taas ng kable. Pero ang mag-ama, kalkulado na ang kanilang bawat kilos. Gayunman, aminado si Ricky na kinakabahan pa rin siya. Baka puto lang sinasakyan namin, hindi natin masiguro kasi lumang-luma na. Tinatay na namin ng lubid. Parang pumuputo na ito. Lumang-luma na siya, sir. At saka punit-punit na ito. Si Ricky ang unang tumawid. Kapag nahirapan siya, pwede ko siyang sunduin sa pika. Dalawang minuto lang, narating na ni Ricky ang kabilang dulo ng kable. Hindi naman kayo nahirapan. Hindi naman po. Habang si L. James, nagsuot na rin ng harness. Anong nararamdaman mo? Hindi Bigat na. natap para mabutan ko mga subject kag klase sa mga teacher. Hindi wala ko galakat discipline lang ko. Kulbaan pa ka sa una. Kay matyagan ka na matakta kag taas.
pa man nakakarating si L. James sa kabilang dulo, bigla siyang huminto. Natatakot kasi hindi mo malalaman kung okay pa ang kable doon. No? Hindi mo malalaman kung bigla lang maputol. Paano yun? Madumi na. Pilitan mo? Opo. Hindi ka naman naipet? Hindi. Ang mag-ama sumakay na ng motor papuntang eskwelahan. Si L. James ay masayahing bata, matulungin, especially sa kanyang mga kaklase at talagang masipag siya. Ang kadalasang naiiwan sa bahay, si Rose. Nung araw na yon, kinailangan naman niyang dalhin ang 4 na taong gulang nilang bunsong anak na si Mary Rose sa daycare center na nasa kabilang bundok din. Kinakabahan ka po. Opo, kasama ko kasi yung anak ko. Oh, gina. Nag-pray na ko nga safe kaming dalawa nga makaabot ng kabila. Bago pa man makarating sa kabila, huminto rin sina Rose. Hanggang sa ligtas na nakarating ang mag-ina sa kabilang dulo ng zipline. Samantala, bago umuwi, si L. James, tinapos na muna ang kanyang assignment sa eskwelahan. Tinatapos ko dito kasi hirap ko dito sa taas. Pag walang initin din, nag-iilaw ang sigato sa kung umiinit, umiilaw siya. Pagkatapos, sinundo ulit siya ng kanyang tatay Ricky para muling mag-zipline pauwi. Saan ka ba kumakapit ngayon? Sa pamilya ko, sir. Sa Ginoo, sir. Tani may makakuha sa aton. Kasi paano. Makakita man sa aton sitwasyon. Hanggang kaya ko, hanggang nabubuhay papa ko. Kakayanin ko titiis niya. Makita ko lang anak ko na magtapos ng pag-aral. Yan ang hinihiling natin eh. Pagkatapos na sila ng pag-aral.
pagtatanim talaga ng gulay ang kanilang hanap buhay dito sa bundok. Ito rin daw ang dahilan kung bakit mula sa bayan, pinili nilang dito manirahan. Araw-araw nagpunta ako dito, tapos pagkahapon babalik naman ako doon kasi mahirap. Ang gusto lang namin makatira kami sa malapit ng skwelot kung may kinabuhayan kami. Dahil dito, ang 8 taong gulang nilang anak na si Ezra, pinili munang tumira sa kapatid ni Ricky sa bayan. Gusto ko mag-eskwela para makabulig ka sa pamilya ko. Gusto ko mamahon sa kahirapan para hindi sila kaagay sa zipline. 2 buwan mula nung itinampok dito sa Kapuso Mo, Jessica Soho, ang kalagayan ng komunidad ni na L. James, bumuhos ang tulong para sa kanya. Ang lokal na pamahalaan ng Murcia nagpaabot ng tulong pinansyal sa pamilya. May ilang manunood ding nagbigay ng mga donasyon. Maraming salamat po na tumulong sa amin. Habang ang pamunuan naman ng Barangay Kabatangan sa Talisay City, kung saan matatagpuan ang kabilang dulo ng zipline na tinatawid ng mag-anak, nag-alok ng isang bakanting bahay. Kawawa sila sir, lalo na pag tagulan. Malayo yung pinanggalingan nila sir. Mahirap sa kanila kaya pinatuloy ko sa bahay, walang bayad yan. Para makatulong din tayo sa kapwa natin sir. Dito na po kami tumitira sa bahay na ito. Pinitirahan kami ni Kagawa Dinis. Dito lang muna kami katira ng samantala at saka hindi na yung sumisipline yung anak ko para hindi na mahirapan pumasok sa eskwela. Masaya na siya. Kung dati, kinakailangan pa ni L. James na lumambitin sa ere para lang makapasok sa eskwela. Ngayon, mas ligtas na ang pagpasok niya. Ang kanila kasing bagong tahanan, ilang minuto na lang ang layo mula sa kanyang paaralan. Masaya kami para sa kanya at naging kampante rin kasi alam namin na safe na siya papunta dito at pabalik sa kanilang bahay. At kung dati, nagmamadaling umuwi si L. James pagkatapos ng klase dahil delikado para sa kanya na abutin ng gabi sa zipline, ngayon, may oras na siyang makipaglaro muna sa kanyang mga kaibigan. Alala ko dati noon, malungkot at saka mahirap yung tingnan ko mga anak kong nahirapan maglalakad sa daan. So ngayon, nakita ko yung anak ko na masaya at saka nang safe sila nila ngayon. Hindi na kami nagtatawid ng zipline sa ngayon at saka malapit na yung magtapos ng bahay namin at magsama-sama na kaming mga anak ko. Maraming salamat tumulong sa amin. Bali sa ngayon, ako lang tumatawid papunta sa kabila. Kasi ito doon ang mga pananim ko, mga gulay ko, at saka ang lupa namin, mga araw-araw namin na pagkain. Ngayon, madali na lang pupunta ng paaralan. Isa noon, nagsasakay ako ng zipline. Salamat sa nagbulig sa mon. Masaya para makalaro kami. Noon, namimiss yung kapitid ko. Ngayon, hindi na dahil nakakasama ko na siya. Malaking problema ang edukasyon sa bansa. Maraming mga estudyante ang hindi nakakapagtapos sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera, mga eskwelahan, kahit pa ng mga daan patungo sa mga ito. Gaano man katindi ang pagkapit nila sa kanilang mga pangarap, ang pinakapundasyon pa rin nito ang pagbibigay sa kanila ng mga nararapat na suporta at proyekto. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.